Purihin ang Panginoon. Okay, nandito po tayo ngayon sa loob ng tahanan nila Kuya Romy upang magsagawa ng home Bible study. Ayan, o. Kuya Romy. Ate Dorcas, kaway-kaway. Yan. Nakita nyo po sila, ano? Tayo ngayon ay mag-aaral. Ang ating pag-aaralan, siyempre walang iba kundi ang salita ng Panginoon na nakasulat po sa loob ng Biblia. Ang gamit natin Biblia, nakikita niyo yan, lampara. Yung mula sa Gideon International po, yung ginagamit natin na yan. Okay. Ang ating pag-aaralan, siyempre walang iba kundi si Jesus. Pero bago tayo pupunta kay Jesus, punta muna tayo sa isang panalangin. Upang ang Diyos ang pumatnubay sa atin. Kung hindi siya papatnubay sa atin, eh paano tayo? Opo. Panginoon Diyos, samahan kami ng aming pag-aaral ng iyong salita. Pusan ang puso ng bawat isa upang sa ganon kami po'y makinabang. Sapagkat ang iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po. Sa ngalan ng Panginoon Yesus. Amen. Dito sa Biblia, hayon kay apostol na si Pablo. Si Pablo po ay isang apostol ng ating Panginoong Yesus. Ang sabi niya, unang Korinto chapter 15 verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Kita niyo po, nakalagay, pinakamahalagang aral. Napaka-biyaya ng Panginoon, ano? Mahalagang aral ang ating papaksayin pala. Ano ito? Yan. Unang Korinto chapter 15 verse 3, Oo, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Yan. 4. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. So, pinapaliwanag ni Pablo ang nangyaring kamatayan ni Jesus. Ano daw yung kamatayan ni Jesus ayon sa kanya? Ay si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, kung wala pa tayong kasalanan, wala pa lang ipapakong Kristo o Jesus sa cross. Kung wala tayong kasalanan, wala pa lang ipapako eh. Tignan pa natin ang sulat ni Pablo sa isang talata ng Biblia pa rin. Ano po nakalagay dito? Oh. Lang natin ano sa Roma, salita ni Pablo. Ito sa Roma chapter 5 verse 8, ngunit pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa ating noong tayo makasalanan pa. Inulit ni Pablo. Nang dahil sa ating kasalanan ay pinako sa krus si Jesus bilang ano? Katubusan ng ating kasalanan. 9. At ngayon, napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Yung dugo tinutukoy dito, alam niyo po ba yung kasaysayan ni Jesus? Yung tinusok siya ng sibat nung kapitan ng sundalo noon sa panahon nila. Yung sinibat sa tagiliran. Na sinibat niya, lumabas po yung dugo at tubig. Anong sabi ng kapitan? Yung sumibat? Oo, yung nagtusok kay Jesus na sibat. Tunay nga itong anak ng Diyos. Natuturi siya sumampalataya kay Jesus. Kung walang dugo, walang kapatawaran ng ating kasalanan, lalo ng tiyak, tiniyak na po ni Pablo,
na maliligtas tayo sa puhot ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang lagay pala dito ang Diyos pala napupuot sa tao. Sabi ni Pablo, hindi ako may sabi niyan. Alam nyo, ang Diyos ay talagang napupuot. Sa isang talata, tignan pa natin. Naalala ko nung araw po, meron nagtanong sa akin na yung hanap buhay niya ba, medyo hindi maganda Yung tong tao na yon sa City Hall ng Manila, ang trabaho niya po, pwede mo siyang isanla yung ATM mo. Yung mga ibang empleyado po na City Hall, may kalukuhan din Ang ginagawa nila, dinideclare nilang loss yung kanilang ATM sa bangko. Di-issue sila ng bago. Kapag araw ng sweldo, yung nasabi tao, pag isaksak niya yung ATM doon sa machine, sa bangko, walang lumalabas na pera. Di natural, hanapin niya kayo yung tao na yon. Pag nakita niya yung tao, mumurahin niya mula talampakan hanggang bumbunan. Siyempre, kaya niya minumura dahil parang niloko siya Pinahirap ka ng pera, pagkatapos ilolos mo yung ATM mo, magpapagawa ka ng bago. Yan, kaya walang bukang bibig yun, mura. Kaya yung mga pinahihiram niya, pag hindi makabayad, pinagmumura niya po. Ang mura niya, yung salitang putang ina mo. Buti, wala na pong namamatay sa pura putang ina mo, kundi ang daming tao na mura na baka namatay sila lahat So, maliwanag Tingnan pa natin yung kasunod na talata. Anong sabi? Sa 10. Dati, tayo mga kahaway ng Diyos. Ngunit ngayon, tinanggap niya tayong mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Yan. Yung buhay, ibig sabihin, namatay siya, in 3 days, muli siyang nabuhay. Yun ang sinasabi ni Pablo. Ayon sa kasulatan, sabi niya, ito yung mahalagang aral pala. Balikan natin sa salita ni Pablo. Sa unang Korinto, chapter 15, verse 3 and 4. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. 4. Hinilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Kung hindi po siya nabuhay, di wala rin din po nangyari sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. So, ibig sabihin, lahat ng tao, dahil sa kamatayan ni Jesus, tayo po ngayon ay pinatawad. Pero, tingnan natin na sinasabi ni Pedro. Kailangan lagi nasa Biblia po ang ating paniwala. Kasi kung wala sa Biblia, kung tayo lang ang gagawa ng sariling konklusyon, medyo mahirap yan. Sabi dito ni San Pedro, ito po sa unang Pedro 2.24, sa kanyang pagkamatay sa krus, tinutukoy niya si Jesus. Dinala niya ang bigat ng ating kasalanan. Yun. Kasama ng napako sa krus, yung kasalanan natin Yung bigat ng ating kasalanan, dinala niya sa ibabaw ng krus. Upang tuluyan na natin iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Dapat pala, kung naniniwala po tayong mga tao ay kabilang sa mga tinubos ni Jesus sa ibabaw ng krus. Sabi kung walang dugo may dugo sinipat sa tagiliran. Dapat ang ipapalit natin sa buhay natin, mabuhay tayo ngayon sa kalooban ng Diyos. Ang problema, naniniwala ang mga tao na sila'y tinubos na raw ni Jesus ang kanilang kasalanan
Pero ang buhay po nila, yung pa rin dati. O halimbawa lang ha, halimbawa drug addict ka, edi masama yan. Nagbebenta ka ng droga. Ngayon, narinig mo na si Jesus ay tinupos sa kasalanan ng tao. Naniwala ka naman. Pero ang buhay mo, hindi naman nabago. Anong trabaho mo? O yun, nagdodroga ka na naman, nagbebenta ka na naman droga. Kumbaga na, wala lang. Wala po yun, hindi kasali yun. Pag namatay yung nagbebenta ng droga na yan, o nagdodroga na yan, sigurado pagkamatay niya, nandun na po sa impyerno ang kanyang kaluluwa. Kasi hindi po nabago eh. Kailangan kung naniniwala ka na isa ka sa mga tinubos ni Jesus sa cross ng Kalbaryo ng iyong kasalanan, dapat magbago ka. Iwan mo na yung dati mong kasalanan. Kagaya po ni Magdalena. Ano sabi ng mga tao sa panahon ni Jesus? Sabi nila kay Jesus, Panginoon, ito po si Magdalena, nahuli namin, nagbebenta ng aliw. Ostes, sa madaling salita, ostes. Yung putatsing, kung tawagin naman nila sa kalye, salitang kalye, putatsing. Ang sabi ni Jesus, o sige, yung walang kasalanan sa inyo, siya nang maunang magbato. Sabi niya, yung walang kasalanan sa inyo, sige, batuin na niya hanggang mamatay siya. Kasi po, sa panahon nila, ang pagpatay ng babatuin mo ng bato. Stoning, kung tawagin yon, hanggang sa mamatay siya. Ayun, sabi niya, nagsusulat si Jesus na kayo ko. Ginawa ng mga nakauli, hindi nila pinakialaman si Magdalena, hindi nila binato. Umalis sila. Ngayon, nasabi ni Jesus kay Magdalena nang magangat ng mukha si Jesus. Oh, nasa na yung mga taong nagsumbong sa iyo na ikaw daw isang nagtitinda ng ano? O nagpuputa ka? Wala bang bumato sa iyo? Sabi ni Jesus, wala po, umalis sila, sabi niya. O kung ganon, hindi rin kita tulang. Pero, umuwi ka na at huwag ka na magkasala. Ibig sabihin ni Jesus, umuwi ka na, huwag ka na magbenta ng aliw. Magbago ka ng buhay. O, yung pagbebenta ng aliw, yung pagiging puta, yung pagiging hostess, putatsing, bahala na kayo. Kasalanan. Ngayon, pag tinanggap mo si Jesus, stop. Kung dati kang ganun ang buhay mo, tumigil ka. Pero kung nagdore-diretso ka pa rin sa gawin mo, walang kwenta yung paniniwala mo kay Jesus. Kailangan po may mangyaring pagbabago. Dati hindi mo pinakikinggan si Jesus, pero tinanggap mo si Jesus na dapat ang pagkikinggan mo, at si Jesus na rin ang susundin mo. Bakit? Yun po nakalagay sa Biblia. Babasahin pa natin. Sa 1, ito po, tayo babasa lang tayo. Bahala kayo mga nanonood at nanonood ng video ito. Nakikinig, ika nga. Ito 1:36. Ang nananalig sa anak ni Jesus ay may buhay na walang hanggan. Paliwanag po. Ang nananalig kay Jesus may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak kay Jesus, o pag hindi ka susunod kay Jesus, anong mangyayari? Tuloy, hindi magkakaroon ng buhay. Yung buhay na pinangako ni Jesus sa langit, wala na sa iyo yun. Kasi ayaw mo tumalima, ayaw mo sumunod eh. Manapa ay mananatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Yan. Napupot pala ang Diyos. Kanino? Yung hindi tumatalima kay Jesus. Kaya yung nagpapahutang ng ATM doon sa City Hall, ang tanong niya sa akin nung araw na Bible studyhan ko rin yun Kanya lang, hindi nagtuloy na, no? Kasi pa-abroad kasi may pera May pera. Kasi ang dami pong mga ATM na sinanla sa kanya hindi may pera. Sabi niya sa akin, ang Diyos ba nagagalit? Kasi nang binasa ko ito, nagulat siya. Sabi niya, napuput ang Diyos ka ako. Hindi niya sukat akalay. Kaya sabi ko, nung nalaman ko,
Kasi meron din po akong isang binaybolista diyan. Nakasanla rin ng ATM sa kanya. Kaya kung nalaman ang masamang ugali nitong nagpapautang na ito, sabi nung isa sa mga empleyado ron, nagsanla rin ng ATM. Pag hindi kami makabayad, minumura kami niyan, sabi niya. Mula sa Bumbunan hanggang Talampakan. Kaya sinabi ko sa kanya, kilala mo ba yung ganito? Oo, may utang sa akin yan, sabi niya. Tama, may utang nga sa iyo yan. Hindi mo ba siya kayang patawarin? Kung ang Diyos ka nagpapatawad, ikaw pa, ako. Eh, hindi nagbabayad. Eh, talagang ganon. Kapag nagpautang ka, talagang merong hindi magbabayad. Ngayon, sana patawarin mo na siya ka. Bakit? Sabi niya, eh, binabaybolista diyan ko eh. Siya nagtapat sa akin eh. Eh, namin naman niya talagang nangungutang sa iyo. Itong nasabing empleyadong ito, kako. Oh. Kaya nalaman ko ang ginagawa mo. Na kapag hindi magbayad ng tao, ay minumura mo mula Bumbunan hanggang Talampakan. Huwag ganyan, kako. Huwag mo silang mumurahin. Tao rin silang gaya mo eh. Yan nangangatiran. Kahit anong ikatwiran mo pa, wala ka sa lugar, kako. Napaano pa siya, napatahimik ko siya. Ewan ko kung hanggang ngayon ha. Kasi hindi na kami muli nagkita pa. Mga ilang beses din pong Bible study yung ginawa ko sa kanilang tahanan. Pero ngayon, hindi ko na alam kung huminto na ba siya. Ayun, yung nasa city hall, nagtapat sa akin na nagkwento rin tungkol sa pangungutang. Eh, nag-resign po sa City Hall yun. Kaya hindi na para sa makabayad, nag-resign. Kaya sabi ko, nag-resign na ka ako. Huwag mo nang habulin, patawag mo na lang sa kanya yung nautang niyang pera ka ako. Kasi mananampalataya na rin siya ka ako. Tinanggap niya rin si Jesus ka. Ayun, yung nasabi pong tao na yun, na sinasabi kong dating empleyado na City Hall, ngayon isa na siyang pastor. Pastor na po siya ngayon. At nakadestino po sa pating Iloilo. Yung ano ba yun? Yung sinasabi nilang napuputol yung katawan. Yung may mga aswang. Ano ba lugar yun sa Maramihan? Ano ba lugar yun? Yung may mga aswang sa Bisaya. Ano ba lugar yun? Kapis. Dito sa Pilipinas, yung Kapis. Nandun na po siya, nakadestino sa Kapis. Yung sinasabi ko sa inyo na nangutang, yung sa mangutang, na nagtatrabaho sa City Hall dati. Ngayon, pastor na po siya. Kasi nung makilala ko, sinimulan ko na pong aralan. Hanggang sa, nag-resign nga po sa City Hall at nagpastor. Yun nga, pastor na siya ngayon. Biyaya ng Diyos, sana siya lingkod ng Diyos. Kaya, sa Biblia, kung wala pong kasalanan, wala sanang walang napako sa cross, walang Jesus sanang namatay. Dahil po sa kasalanan, ang bigat ng kasalanan natin, sabi ni Pedro, dinala niya ang bigat ng ating kasalanan sa cross. Hindi lang basta mabigat po, mabigat talaga ang kasalanan natin sa Diyos. Pero dahil nakita ng Diyos, wala tayong magagawa. Kaibigan, pinadala si Jesus. Anong gagawin ng Jesus na ito? Siyang tutubos ng ating kasalanan. Kaya, nung mamatay siya, then nabuhay na maguli, yun na po yung completion ng salvation. Kung wala pagkabuhay na maguli, wala po kwentang pananampalataya ng tao. Walang pananampalatayang aprobado sa Diyos. Dahil nabuhay siyang maguli, meron ng pag-asa ang tao na makalapit sa Diyos. Amen. Pero ang kondisyon, kailangan susunod ka kay Jesus. Hanggang kailan? Hanggang mamatay ka, kaibigan. Kasi po ang pagsunod, wala pong katapusan niya. Walang katapusan hanggang dumating yung kamatayan
nating lahat. Siyempre, pag patay na tayo, hihinto na po tayo. Patay na eh. Lifeless na eh. Kaya tandaan nyo po ha, lalo na kayong mga makasanlibutan, medyo magano kayo, mag-isip-isip naman po kayo, no? Sige po, ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, okay, pakita natin kung sino nakakapakinig ng Bible study ito. Ito, ikot lang natin. Ayan, sila Kuya Romy at Ate Dorcas, ang ari at reyna ng tahanan. Ari at reyna po yan. At dito naman sa bandang likuran ko, ayun, yung mag-asawa, apo na po nila yan, apo. Mag-asawa po sila, no? Oo. Ito naman yung pang Miss Universe. Ayan, nakahiga pa naman. Ang batang Jenny. Ayun, nakatulog na. Kanina po, medyo nagloloko-loko yan eh. Ay, pag ang bata po, medyo nagloloko-loko, ibig sabihin, sira ang tulog niyan. Hindi niya mahuli-huli ang tulog. Pag nahuli niya, o kagaya kayo, nahuli na niya ang tulog niya, o, tahimik na tahimik na siya. Kaya, tinunupyak gawa na. Tag-iisa kayo. Ayan. Ayun, binigyan pa kami ng lumpia. Praise the Lord. Sige po, hanggang dito na lamang, ano? Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all.